Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alright, isang mapagpalang umaga po sa lahat. Nandito naman po tayo sa programa natin dito sa Biyaya sa Pagkaaga. Dito lamang po sa DWLB BBS FM 91.9. So, isang mapagpalang umaga po sa lahat muli sa ating tagapakinig na mga masugid na taga-subaybay. So, good morning po sa lahat ng gising na sa mga oras na to sa napakagandang umaga. Once again, it's our privilege para po makapagbahagi ng mensahe ngayong umaga dito lamang po sa ating programa sa Biyaya sa Pagkaaga na po. So good morning po sa lahat ng mga Amni Pastors, sa lahat po ng patuloy na masigasig na naglilingkod sa ating Panginoon. So good morning po, and good morning po sa lahat na mga kapamilya po natin. Saan man po silang dako na naroon, kung sila man po ay magising na rin, kasi alam ko ang iba ay nagsusubaybay din para po sa programang ito, especially ngayong umaga ito. So, and of course, good morning po sa NGPC Church. Nag-celebrate po kami kahapon ng 11th year ng God's faithfulness sa aming anibersaryo. So, napakasaya ng anibersaryo kahapon. So, isang mapagpalang umaga po muli sa lahat ng patuloy na susubaybay sa mga ito. Tayo po muna yung manalangin para po sa pagpapatuloy po natin sa umaga ito. Sige po, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon. Ikaw ang tunay na patuloy na kumikilos sa buhay nito, Panginoon. Salamat po o Diyos sa pagkakataong ito na muli po ay makapaglingkod sa inyo through this radio program, Biyaya sa Pagkaaga. Salamat po o Diyos muli, katiwalaan nawa Panginoon ng yung salita at ang lahat Panginoon God na gising na at nakikinig o nanonood man. I pray, ask God na patuloy mo katiwalaan din ng pangunawa pa yun, God. Salamat po Ama, patuloy kang maluwahati at patuloy kang mapurihan. Salamat po sa pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen. Amen. So again, good morning po sa ating lahat. It's March 4. So napakabilis po ng panahon natin. March 4 na agad. It's first week ng buwan ng Marso. So again, tayo po ay pagpatuloy para po sa ating programa sa mga ito. So, ganda po yung topic natin. Ang po natin is God's mercy to mankind. Yung habag ng Diyos sa ating lahat. Hindi lamang kung kanino, kundi sa lahat. Yung habag, yung sabi nga, yung awa ng Diyos ay nawa ay patuloy natin na maranasan. Pero sino ba ang nakakaranas ng habag ng Diyos especially sa atin, sa mga mananampalataya at sa mga naghahanap pa ng patuloy na tunay na relasyon sa Diyos. Sabi po ng po muna natin, bagamat ang oras po natin ay limitado lamang, pero gagawin po natin ang lahat na maano po natin ito. So sabi po ang mercy is a compassionate treatment of those in distress. So kumbaga yung mga balisa, yung mga nahihirapan, kumbaga ito yung hinahanap nila. Yung especially sa panahon po ng kumbaga naghahanap ng pagkalinga. So the word mercy derives from the medieval Latin merced or mercies, which means price paid. Binayaran. Yung kumbaga ito yung isa sa mga kahulugan. Pero ito po yung may connotation po ito ng pagpapatawad, kagandahang loob at kabaitan. Ito po yung mga nakapaloob sa salitang mercy or yung habag or yung awa. Pero maganda po yung ating pag-usapan. Pero ano ba yung sinasabi ng Biblia about dito sa habag o mercy or sa awa, at sino ba yung sabi nga po ay isang sa mga greatest example na inano sa atin ng about sa awa o sa pagkaawa. Sabi po dito, mercy appears in the Bible as it relates
kagaya din po kanina, forgiveness or withholding punishment. Ano po itong withholding punishment? Para po mapigilan tayo ng mga parusahan, mayroon pong naaawa sa atin. Ano po? So, malamang ang iba po sa atin ay nakukuha na rin po yung ng about dito sa awa or sa mercy. Po, para po tayo hindi parusahan, ay may mga tao minsan na naawa sa atin at para pigilan yung kaparusahan sa atin. Ano po? Pero the greatest example na ginawa or binigay ng Diyos sa atin, ano po, to mankind, sa lahat po ito, ano po, hindi lang po kung kanino or kung sino man, kundi sa lahat po. So again, the greatest example ng mercy, tayo po ay God the Father showed mercy on us when He sacrificed His Son. Ano po? So when He sacrificed His Son, Jesus Christ on the cross, to pay the price for our sins. So ito po yung isa sa mga greatest example na binigay sa atin. Ano po, para makita po natin yung awa ng Diyos sa sangkatauhan. Ano po, hindi sabi nga po talagang kailangan po natin yung habag ng Diyos or yung awa ng Diyos. Kasi kung hindi tayo kinaawaan ng Diyos, malamang hanggang sa ngayon, tayo po ay malayo pa rin, o tayo sa panahon natin ngayon ay wala pang tunay na relasyon sa ating Diyos. Ano po? So again, ito po yung sinasabi doon sa John 3:16. Ano po, na binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak para po kanino? Para po sa iyo na ikaw na tagapakinig ngayon. Para po ito sa iyo, ano po, yung awa ng Diyos. Ano po, ito po yung greatest mercy. Ano po, kung hindi tayo pinagkalooban ng Diyos ng sabi ng mercy, ano po, sa panahon natin, malamang po ay wala tayong tunay na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Ano po? So ito po yung isa sa mga gusto kong i-share sa atin about kung sino at kung ano po yung kahulugan ng mercy. Kundi ito po yung sinasabi po dito sa John 3:16 na binigay ano po yung kay isa niyang anak, ang Panginoong Hesukristo, para po sa atin. Po, para sa lahat. Hindi lamang para kanino, kundi para sa lahat. Pinagkaloob ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak para tayo ay maligtas, para tayo magkaroon ng kaligtasan. Ano po, yung awa ng Diyos sa atin, ano po, yung habag ng Diyos sa atin. Ano po. So sabi po ng Psalms, sa Psalms 51 verse 1, sabi po dito, ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa inyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Ano po, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Dahil sa biyaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin, ano po, yun po yung hangad ng nagsulat ng Psalms, ng awit, ano po, ako'y kaawaan. Tayo po'y kinaawaan ng Diyos. Ano po, para lang sa kanyang, para din sa atin. Ano po, nasabing, sang-ayon sa inyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ano sabi nga po, patawarin ang ating kasalanan ayon din sa pag-ibig ng Diyos sa atin. So in Ephesians chapter 2, ano po, bagamat ito po yung pagkukuhanan natin ng ano po natin yung chapter 2 verse 1 to 4. Ano po, 1 to 4, or sana po maano po natin ito. Sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 4. Sabi po ito ni Apostle Paul, ano po, yung nagsulat ng ang Ephesians. Po, but God being rich in mercy. Ano pong sabihin ng napakasagana ng habag ng Diyos. Ano po, because of the great love with which that love us. Ano po, ito po yung sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 4. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Ano po, again, through God's mercy. Ano po, ito po yung isa sa mga napakagandang malaman po natin na tayo po ay kinahabagan ng Diyos at tayo ay kinakahabagan pa rin hanggang sa panahon natin. And sabi po ng Ephesians chapter 2, 1 to 3, ito po yung larawan ng tao nung hindi pa
tayo, sabi nga po, nagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Ano po? Kaya po doon, nung unay patay kayo sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Po, yan po yung verse 1. So, nakikita po natin kung sino tayo, kung ano tayo sa mata ng Diyos at sa relasyon natin sa Diyos. Ano po? Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa impapawid, ang Espiritu nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. And verse 3, ang totoong tayo'y lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at pagsusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Ano po? So, once in our life, tayo po ay kinapuutan ng ating Diyos. Ano po? So, nakita po natin yung picture ng tao. Ano po? Nung hindi pa tayo, sabi nga, ay o wala pang relasyon o wala pang tunay na relasyon sa Diyos, yung picture ng tao o yung larawan ng tao sa mata ng Panginoon ay kagaya dito. Ano po, na tayo daw ay patay dahil sa ating mga pagsuway at mga kasalanan. Ano po? Hindi po ito sinasabing literal na yung physical natin na patay, kundi tayo po ay, sabi po dito, dahil sa ating pagsuway at mga kasalanan, tayo po ay hiwalay sa Diyos. Ano po? Tayo po ay hiwalay sa Diyos. Dahil po sa trespasses natin o mga kasalanan natin, this does not mean na tayo ay physically dead. Ano po? Yung physical na katawan natin. Kundi ito po yung spiritual death natin. Ano, tayo ay patay sa mata ng Panginoon. Ito po yung sinasabi na magkakaroon tayo nung masamang takbo ng mundo. Yun po yung ginagawa natin. And nandun po tayo sa, sabi nga, sa pag-disobey ng kalooban ng Diyos sa atin. And ito po yung result. Yung resulta, doon po sa verse 3 na binasa natin, we live in the passion of our flesh. Ano po, yung pagnanasa ng ating laman and carrying out the desire ng ating katawan, ng body natin, and mind that we were by nature children of wrath. Ano po, the rest of mankind. Ano po, lahat po tayo ay hiwalay sa Diyos. Lahat po tayo ay kinapupuutan ng Diyos once in our life. Tayo po ay kinapupuutan ng Diyos. Ano po? So, ibig sabihin, hiwalay tayo. Ano po? So, again, pag-usapan po natin is about the mercy that God had given to mankind. Ano po? So, again, binasa ko po kanina or yung panimula po natin, yung John 3:16. The greatest example ng mercy ng Panginoon nung kinaawaan niya tayo, ano po, na binigay ang kanyang kaisa-isang anak, ang Panginoong Jesucristo, para po iligtas tayo. Ano po? So, kung isipin po natin, kung hindi niya tayo kinaawaan, ano kaya yung kalalagayan natin sa panahon natin ngayon? Ano kaya kumusta kaya tayo? Even sa mga panahon natin na sabi nga, ano tawag na to? Modern era na tayo. So, kahit modern era na tayo, ano po, kung hindi or kung wala yung awa ng Diyos, yung habag ng Diyos sa atin, kumusta kaya tayo? Kumusta kaya ang bawat isa sa atin? Ano po? Pero dahil sa kanyang tunay na pag-ibig, kinaawaan niya tayo. Pinagkaloob niya ang kanyang kahit sa isang anak, ang Panginoong Jesucristo, para yung verse 1 to 3 ng picture ng tao sa panahon na hiwalay pa tayo sa Diyos, ano po, mabago. Ano po, sabi nga po doon, tayo po ay patay dahil sa ating kasalanan, sa ating mga pagsuway, pagkukulang. Ano po? And ginagawa po natin yung pagnanasa ng ating laman. Ano po? Yung gusto ng katawan natin, yung gusto ng kung ano man yung gusto natin masunod, yung sarili natin. Ano po? Pero nung kinaawaan tayo ng Diyos, binigay niya ang kanyang kaisa-isang. Ano po yung sinabi doon sa verse 4? Sabi po doon, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Napakasagana. Ano po? Ito po yung sinasabi nun, na napakasagana. God is rich in mercy. So again, kung isipin po natin kung sino tayo sa mata ng Diyos. Ano po? Kung aanin po natin, ano ba ako?
At kung sino ba ako, bakit ako kinaawaan ng Diyos? Ano po? Ikaw po ay mahalaga sa Panginoon. Ano po? Ikaw po ay mahal ng Diyos. Kaya niya pinagkalob ang kanyang bugtong na anak para po magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa ating Panginoon. Ano po? So sabihin na yung relasyon natin sa Diyos ay importante. Ano po? So sabi po dito na yung God is not only merciful. Ano po, hindi lamang po siya puno ng habag, kundi He is rich in mercy. Ano po? Doon sa verse 4, subalit napakasagana ng habag ng Diyos. Napakasagana, abound sa kanyang awa, sa kanyang habag. Ano po? And the Greek word for rich means that God abounds in mercy. Ano po? Napakasagana ng awa, habag ng ating Panginoon sa atin. So, as Jeremiah doon po sa Lamentation chapter 3 verses 22 to 23, ang ano niya po is the steadfast love of the Lord never ceases. Sabi po, His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Sa madaling sabi po, God's mercy is overwhelming generous. Ano po? So again, ang biyaya or ang habag ng Diyos ay sabi nga po dito, overwhelming. Siya po ay talagang napakasagana sa kanyang habag sa atin. We do not deserve yung awa ng Diyos, yet He continues to give it. Ano po? So, again, yung tanong ko po, isipin po natin kung sino ka at kung ano ka sa mata ng Diyos. Ano po, sabi nga po dito, we do not deserve yung biyaya or yung mercy ng Diyos. Pero He continue to give it to us. Yung mercy. Ano po? So, even when we were dead in our trespasses, kung tayo po ay hiwalay pa sa Kanya, God was still merciful to us. Ano po? Ang Kanyang awa pa rin ang maranasan natin. Because of His great love, God's love is more than sentimental feelings. Hindi lamang po yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay sabi nga ay feelings lang, or masabi nga po dito sentimental po, kundi it is a love that moved Him to action. Po, yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin, yun po ang nagdahilan para po siya ay kumilos sa buhay natin, para ibigay niya yung kanyang kaisasang anak. Ano po? Yung pag-ibig ng Diyos, kagaya po doon sa nabanggit ko kanina, yung John 3:16, that God loves us. Ano po? So God loves the world, and He gave His only begotten Son para po sa lahat. Ano po? So napakaganda nung minsaheng John 3:16. Ano po? Pero nawa po ay maintindihan natin yung salvation na yon dahil sa kanya, or yung pagbigay niya ng kanyang kaisisan, dahil sa pag-ibig na yon, at kinaawaan tayo ng Diyos. Kinaawaan tayo ng Diyos, pinagkaloob niya or binigay niya sa atin yung buhay ng bugtong niyang anak. So kung nakikita po natin yung kahalagahan ng relasyon sa Diyos. Again, I just want na i-encourage po tayo. Tayo po ay nabubuhay dahil sa habag, dahil sa biyaya ng Diyos sa atin. Hindi po tayo nabubuhay dahil sa kung sino tayo, kung ano tayo, ano yung kaya natin gawin, kundi sa habag ng Diyos. Kaya tayo ay nagigising pa rin dahil sa biyaya ng Diyos, kaya tayo mayroong lakas pa rin. So, kahit po sa araw-araw po natin na ginagawa, ito po ay dahil sa awa ng Diyos sa atin. Patuloy tayong kinakaawaan ng Diyos sa araw-araw. God loved us so much that He gave His only Son for us. Ito po ay tunay at unconditional na pag-ibig sa atin ng Panginoon. So ito po yung anuin po natin na yung habag ng Diyos ay patuloy nating maranasan. So Jesus Christ is the author and finisher ng kaligtasan natin, and He started the work, and He will
see to it to completion. And sinabi rin po ni Apostle Paul sa Ephesians, yung karugtong po ng binasa po natin doon sa chapter 2 verse 5, that God made us alive together with Christ. By the grace you have been saved, and we were dead, now we are alive, not because of our own effort, but because of His grace and mercy. Nang dahil sa kanyang biyaya at nang dahil sa kanyang pag-ibig, tayo po ay nabuhay through sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nagkaroon tayo ng relasyon. Yung spiritual nating buhay ay nagkaroon ng sigla. Nagkaroon ng buhay dahil sa biyaya at habag ng Diyos sa atin. So sabi nga po kanina, we do not deserve yung awa ng Diyos sa atin. Kasi ang tanong ko din po, sino ka ba para kaawaan ng Diyos? Dahil sabi nga po, ang Diyos kung walang tao, Diyos pa rin. Pero ang tao pag walang Diyos ay sabi nga talagang mapapahamak. Hindi lamang pisikal, kundi lalong-lalo na yung buhay ng espiritual natin. Ang Diyos ay Diyos kahit walang tao. Pero tayong mga tao, kung walang tunay na relasyon sa Diyos, tayo po ay hiwalay sa Kanya. Tayo po ay mapapahamak. Hindi lamang po again sa pisikal na kalalagayan, kundi lalong-lalo na sa spiritual nating kalalagayan, spiritual na buhay natin. Ito po yung kahalagahan ng awa ng Diyos sa atin. Tayo po ay kinaawaan ng Diyos para po magkaroon tayo ng buhay pananampalataya, magkaroon tayo ng yung spiritual nating buhay, magkaroon ng sigla at magkaroon tayo ng koneksyon sa ating Diyos. So again, God's mercy para sa atin. Ang awa ng Diyos, nawa po ay patuloy natin na maranasan at patuloy natin na maramdaman na tayo po ay iniibig ng Diyos. So sa lahat po ng nakikinig ngayon, ang biyaya at ang habag ng Diyos ay nawa po ay patuloy natin na maranasan. Sa umagang ito, sabi po, mercy is not only about what God does. Hindi lang po dahil sa kung ano yung ginawa niya, kundi yung mercy, it is also about who He is, kung sino siya. And mercy reveals how just and fair, yet loving and compassionate God is. Let us then, with confidence, draw near to the throne of grace, that we may receive and find grace to help in our time of need. Sabi po yan ng Hebrews chapter 4, verse 16. So let us have this confidence to draw near, lumapit sa trono ng kanyang biyaya, that we may receive the grace ng ating Panginoon. So again, I just want to encourage us, yung lahat na nakikinig sa mga oras na to, na nagpapatuloy po sa ating pananampalataya. Mahal po tayo ng ating Panginoon. Hindi niya po tayo, sabi nga po, iniiwan, hindi pinapabayaan. Patuloy tayong binibiyayaan, patuloy tayong kinakaawaan ng Diyos. Patuloy niya po tayong tinitingnan kung ano yung kalalagayan natin ng ating spiritual na buhay. So, ang biyaya po ng Diyos at ang habag ng Diyos ay nawa po ay, sabi nga po, ay maramdaman po natin. Because of God's mercy, you have peace. Dahil po sa awa ng Diyos, tayo po ay may kapayapaan. Tayo po ay nakakaranas ng, sabi nga, ay kahit may problema, pero payapa pa rin ang isip at ang puso. Tayo po ay may kakaroon ng tunay na inner peace. Yung talagang kahit anong klaseng sitwasyon mayroon tayong narasang kapayapaan. And because of God's mercy, we have yung pag-ibig. Kaya nga po tayo mayroong ganitong programa dahil we have this love
na binigay sa atin ng Diyos para din maabot yung iba. Ano po, through this radio program, through this message sa araw-araw, ano po, na yung ibang tagapakinig natin ay magkaroon din ng relasyon sa Diyos. Na sabi nga, maranasan din yung awa ng Diyos. Na maranasan yung ibig sabihin nung John 3:16 that God, ano po, binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak para po sa atin. Ano po, kaya mayroon tayong pag-ibig. Kaya po tayo humahayo, kaya po tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos para po maranasan yung habag at biyaya ng Diyos. And because of this mercy that God had given us, we have joy. Tayo po ay may kagalakan. Ano po, tayo po ay punong-puno ng kagalakan na kahit sabi ko nga po kanina, kahit anong klaseng sitwasyon mayroon tayo, ano po, mayroon tayong kapayapaan at mayroon pa rin tayong kagalakan. Na ano man yung sitwasyon natin, nakukuha pa natin, sabi nga po, ay ngumiti. Ano po, dahil alam natin na tayo po ay may relasyon sa Diyos. And whatever circumstances that we may face, tayo po ay mayroong kagalakan sa puso, kagalakan sa ating isipan, kapayapaan sa ating puso, at mayroon tayong pag-ibig na galing din sa ating Diyos. Ito po yung biyaya at habag ng Diyos sa atin. Dahil sa kanyang biyaya, dahil sa kanyang habag, tayo po ay nagkaroon ng relasyon sa Kanya. Again, this is for all, sana. Ano po, yung awa ng Diyos. Sana po maintindihan po natin na tayo po ay patuloy na kinakaawaan ng Diyos. And God has been inviting us na magkaroon din ng relasyon sa Kanya. Ano po, doon sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Ano po, na siya po ay binigay ng Diyos Ama para sa atin. So again, because of God's mercy, nawa po maramdaman natin patuloy yung kapayapaan, yung biyaya, at yung pag-ibig ng Diyos sa atin. So again, nawa po ito pong God's mercy to mankind. Hindi lang po sa ilan, kundi sa lahat. Nawa po ay maramdaman natin, ma-experience po natin po yung biyaya, pag-ibig ng Diyos at habag ng Diyos sa atin. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong patuloy na pag-ibig, Panginoon God. Dahil sa iyong pag-ibig, kami, Panginoon God, ay patuloy mong biniyaan. Kami, Panginoon, ay patuloy mong kinahabagan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ikaw ang kumikilos sa aming buhay, Panginoon, sa patuloy mong habag sa amin, Panginoon God. Naranasan namin ang iyong pag-iingat, ang iyong patuloy, Panginoon God, na pagkilos sa buhay, Panginoon God. Muli po, Diyos, sa bawat isa na nakapakinig, Panginoon, dahil sa iyong habag, Panginoon, kami ay naligtas. Dahil sa iyong biyaya, Panginoon, Lord God, kami ay mayroong relasyon sa inyo, Panginoon, Lord God. Salamat po, O Diyos, sa tunay na pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sa patuloy mong blessing, Lord God, at lalong-lalo ng Panginoon, sa iyong habag, na patuloy mo kami, Panginoon, Lord God, na sinasamahan, Panginoon God. Lord, muli po, kahabagan mo kami, Panginoon, na patuloy kang ma-experience ng aming buhay. Salamat po, Ama, muli, pikak, at iwala ko sa inyo, Panginoon, ang lahat ng nakapakinig sa oras nito, Lord God. Nawa po, Panginoon, sa pagkatong sa puso ng bawat isa, Panginoon God, marinig nila, Panginoon God, at yung invitasyon mo, Panginoon, papasukin ka, tanggapin bilang Diyos at pagligtas ng kanilang buhay, Panginoon. Salamat po, Ama, sa patuloy mong pagkilos, Panginoon God. And I pray and ask God for all mga kamanggagawa, Panginoon. Nawa po, patuloy mo kaming kahabagan, patuloy mo kaming katiwalaan ng iyong biyaya at protection, Panginoon. Na ikaw ang Diyos na patuloy na maging sentro ng buhay ng bawat isa, Panginoon God. Salamat po, Panginoon, sa radio program ito na ginagamit mo, Panginoon God, para sa daluyan ng iyong mensahe, Panginoon. Salamat po sa biyaya, salamat sa iyong habag, at salamat, Panginoon, sa tunay na pag-ibig mo. At through your love, Lord God, you made an action to give your Son, Jesus Christ, for us. Thank you, God, sa patuloy mong pag-ibig at habag sa amin, Panginoon. Salamat po. Ito mga samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na Jesus.
Amen. Amen. God bless po. I don't understand how a God so divine could lower himself to a life such as mine and consider me worth every minute of time to rescue a sinner like me. When I think of my Savior alone on the cross, I know without him that my life would be lost if he had not been willing to suffer the cost to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. My mind is so limited that I cannot see the reason he died and rose just for me. So unworthy was I, yet he came willingly to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner